Magandang hapon po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Sabado. Sabado, ha? At ito na naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika. Pasensya na po at hindi po tayo nakapag-live kahapon. Di ba? Sabi ko naman sa inyo nung Miyerkules, sisikapin ko na mag-live kahapon. Kaya lang meron po tayong inattenda na conference. Tapos nagbiyahe tayo nung hapon. Tapos marami na tayong ginawa. So kagabi, parang gusto ko na mag-live, kaya lang sabi ko, sige, hintayin lang natin sa Sabado. Anyway naman, nasabi ko naman sa inyo na kapag hindi tayo makapag-live sa Biyernes, Sabado tayo mag-uusap. At pag-usapan po natin yung araw na to ang mga pagbaha. Hindi lamang sa Cebu, kundi yung sa pangmaramihan na. Kasi di ba, alam naman natin sa ngayon, talagang nasa gitna tayo ng mga investigasyon sa flood control projects, mga anomalya sa flood control projects. Mayroon ng ICI. Nagsimula ito sa mga hearing sa Senate at saka sa House at nagkaroon na nga ng ganitong independent commission on infrastructure investigation at ngayon ay naulit na naman ang mga trahedya at ito ay lalong nakalulungkot sapagkat ang nangyari sa Cebu gawa ni Bagyong Tino ay meron na pong mga nasawi na malaki, maraming nasawi ngayon, mas marami kung kumpara mo dun sa mga naunang bagyo na naranasan natin na recently, halos 200 na yata ang patay at nakamanlulumo. At ang karamihan po dito ay namatay ay sa Cebu City at saka sa probinsya ng Cebu. Tayo po ay nakikiramay sa kanilang mga kamag-anak at mga mahal sa buhay. Nakapanlulumo kasi minsan isang buong pamilya ang nawala at ma-imagine natin kung saan ito. So hindi natin ngayon masisisi kung ang mga tao naghahanap ng dahilan ng cause at anong solusyon. Napakadami napakadami po mga sinasabi pero ang usual na binibintangan o sinisisi ay yung muli ang mga flood control projects. Ah, Hinahanapan na naman ngayon ng mga pwedeng masisi dito. Ando na po tayo na talagang malinaw na isa sa mga dapat sisihin ay yung failure ng flood control projects. Pero meron po akong sasabihin sa inyo ngayong araw na ito, maaaring hindi magustuhan ng marami. Kasi gamitan po natin ang siyensya sapagkat doon sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay forester. Ang aking undergrad, ang isa sa mga masters ko ay forestry. Tapos nag-PhD na po ako sa political science. So, although may master's din ako sa political science, kaya mga nagsasabi na bobo ako, sabi ko parang, kung ako'y bobo, ano kayang tawag mo sa kanila? Di ba? May hugot, ano? Hindi, nakakainis lang kasi yung tawagin kang bobo, di ba? Kaya ngayon, ako, kapag bobo, tinatawag ko na rin bobo eh. Bakit? Kasi kayo lang ba ang pwedeng tumawag ng bobo? Eh, mas bobo naman talaga kayo, di ba? Anyway, ang madaling kasing sisihin ang flood control projects. Kasi ito yung mga dams, itong mga dikes, mga kanal, revetments, di ba? Ito yung mga erosion control projects sa mga matatarik na slope. Pero ang dapat po nating isipin ay maliban sa flood control projects, ang isa po sa dahilan ng pagbaha, lalo na sa Cebu, ay dahil po ang mga kabundukan nila ay wala na pong mga puno at pinalatan na po ito ng mga semento. Pinalitan na po ito ng mga kabahayan, pinalitan na ng mga subdivision, mga daan. Kasi pagpapaliwanag lang po ganito, no? Kahit anong lakas ng iyong dam o dike, meron po yung maximum load. At kahit anong kapal ng iyong semento na gagawin, kapag po napakadami talaga ng tubig na rumaragasa, makapangyarihan po ang puwersa ng tubig. Ngayon, ang tanong, ano ba ang masasabi natin dito tungkol sa mga kabundukan natin? Matagal na pong ina-argue ng mga tao na illegal logging has led to denudation of our forest lands and uplands. Andiyan na po tayo sa logging. Pero hindi lang naman po laging ang dahilan kung bakit naubos ang ating mga kabugabatan at ang ating mga kabundukan ay nakalbo. Nagkaroon po tayo ng mga developments ng human settlements kahit sa mga matatarik na lugar. Samantalang ayon sa batas, sa PD 705, yung Revised Forestry Code
of 1975. Sa Section 15 niya, nagsasabi na kapag po ang slope ay 18%, matarik na yon, ay hindi po pwedeng bahayan. Hindi po pwedeng i-convert sa alienable and disposable. Ibig sabihin, hindi pwedeng itutulahuhan, hindi pwedeng bahayan. Pero kita naman natin na maraming lugar na above 18% and slope. Sa Baguio, sa Cordillera, maging sa Cebu. Kita-kita natin ito sa Cebu sapagkat doon sa mga hindi pinakapuntang Cebu, ang Cebu ay parang manipis siya na isla, pahabayan eh. Tapos sa gitna niyan may mountain range. Tapos after that, ando na yung Kapatagan na and then dagat. So malinaw na maraming matatarik na lugar na mga binahayan na, lalo't milyones. Malaking populasyon ng Cebu. It's a small province in terms of land area, but its population is big. So there are areas that are on steep slopes that are considered already titled and human settlement. So pag-usapan natin yan mamaya, paano nangyari yan? Pero ang ipaliwanag ko muna sa inyo yung science kung paano ang pagbabaha. Kasi ganito po yan. Kapag may puno ang bundok, ay kapag umuulan, meron muna nag-absorb, parang sponge na ina-absorb mo na yung tubig. Hindi ka agad bumababa sa mga ilog. Kasi ang bundok, meron niya mga sapa at ilog eh. So kung merong ulan, pupunta muna yan sa sapa at tapos sa ilog, di ba? Pero kung may mga puno, para siya muna nag-act as retardant na hindi agad-agad bumababa. Sinisip-sip muna ng tubig ng mga ugat ng puno ang tubig. Of course, kapag sobra naman na ang lakas ng ulan, may nasusobra talaga naman bababa yan. Kaya mamaya pag-usapan natin na normal naman ang pagbaha eh. Normal naman ang pagbaha. Flooding is a normal process. Mamaya pag-usapan natin, baka malito kayo. So, ngayon, kapag wala yung mga punong yan, kunyari naging grassland yan, mababawasan ang kakayahan ng lupa na magsipsip ng tubig. So, dadami ngayon ng tubig bababa. Okay? So, ang flooding, kapag forested ang area, less kumpara mo sa flooding, kumpara mo pag grassland na yan. Ngayon, ano pa kaya kung yan ay gagawin mong subdivision? Di ba? Kapag yan ay sinimento mo, may mga daan na yan, may mga bahay na yan. Ang ulan ay tutulo, hindi na po siya pupunta sa lupa. Simento na ang pupuntahan niya. So, sa halip na pigilan siya, alam naman natin ng simento, may overflow yan eh, surface runoff. Diretso agad yan sa mga sapa. At ang matindi pa nito, yung mga sapa, dahil nga binahayan na, minsan nasa saraduhan. Minsan, kumikipot dahil nilalagyan ng mga bahay. Ganon din namang ilog. Dahil may mga bahayan na, alam naman natin na may mga taong mahilig magtapon ng basura kung saan-saan. Pag ulan, abay pumupunta ang tubig na iyan. Eh, di siyempre doon sa mga ilog at sapa, yung mga basura na yan. So, nagkakaroon ng clogging. So, nagkakaroon ng damming effect. Ano ba yung damming effect? Dumadaan yung tubig, may mga nakaharang na basura, kung ano-ano pa, mag-overflow. Ngayon, kung yan po ay bare, kalbo, yung kunyari, paano kung wala namang bahay pero kalbo? Ang mangyari po dyan, bababa din yung tubig, may kasama mga lupa, may erosion, at yun ay magkukos ng siltation. Bababaw ang mga sapa at ang mga ilog, kaya nababawasan din ang kapasidad nito. Kaya mag-overflow din. So halo-halo na po yung mga nangyayari. So ganyan po ang nangyayari sa Cebu. So ngayon, sisisihin mo ngayon ng flood control. Ina-assume mo agad na may korupsyon. Ngayon, ang problema, ang flood control, assuming na maayos ang pagkakagawa, walang laban yan sa puwersa ng kalikasan kapag grabe na ang tubig na bumababa dahil hindi na napipigilan ng mga bundok na wala ng gubat. Puro na bahayan, puro na semento. Tapos, yung pa, kumipot pa yung mga daanan ng mga tubig, yung mga sapa at mga ilog, maliban sa kumipot, binahayan na o kaya ay silted na. Gawa ng wala ng mga, wala ng mga puno. So therefore, mabilis mag-silt, bumaba ang mga lupa at may mga basura pang kasama. So kahit ano pa ang pag-aayos ng flood control mo, ay malamang
kapag malakas na ang puwersa ng ulan, lalo na ngayong climate change na po, dumadami na yung ulan natin at kagagawan din yan ang pagkakalbo ng mga kagubatan. Dahil kinalbo natin ng mga kagubatan, wala nang humihinga ng carbon dioxide sa atmosphere, 'di ba? Dahil alam naman natin kung kayo hindi natutulog sa biology nyo, sa science nyo, ang tao ang kanyang hinihinga palabas ay CO2. Ang ating hinihinga papasok ay oxygen. Ang mga halaman katulad ng punong nasa likuran ko, ang inhale yan ay CO2, ang nilalabas yan oxygen. Kaya maganda nga yung balance eh. Pagkakaunti na po ang mga puno dahil kinalbunan natin, marami na, dumadami ng industriya tayo. Ang carbon dioxide nagko-concentrate sa atmosphere at nagkukos po ito ng global warming. At pag humainit ang karagatan, mainit ang panahon, nagda-drive po yan ng mga mas matitindi pang ulan at bagyo. So see, ganyan na po ang ating sistema sa ngayon. So, yung mga bagyong yan ang pinag-uugatan nitong malalakas na ulan na dahil wala ng puno, madaling na dumaos-dos pababa. At dahil wala ng puno, ang mga silted na mga ilog at mga sapa, dahil meron namang kabahayan, wala ng lupa na at least paano magkaroon muna ng absorption, ay diretso na sa runoff, mabilis nang tumaas ang tubig. So kahit maayos ang pagkakagawa ng flood control, ay may hangganan po yan, may kapasidad yan. So, hindi po ganyan basta na lang natin pwedeng sisihin. Ngayon, ayan, kinukurakot pang flood control, di wala na, patay na tayo. Nagpatong-patong na ang problema. Di ba? So, yun yung punto di vista dito eh. Ngayon, kanina sinabi ko na ang pagbabaha naman po talaga ay likas yan. Normal yan. Kasi paraan yan para ang ilog ay, kaya di ba may mga floodplains tayo? Ang pagbabaha naman ng ilog, yan ay ritual, cycle yan. Nagdadala po yan ng mga nutrients pababa sa mga farmlands, ganyan yan eh. Yung galing sa bundok, may mga nutrients yung lupa na yan. Pag yan ay inaanod ng ano, sa sapat ilog, dumidiretso po yan sa mga farmlands natin. Kaya nagiging fertile. Pero yan po ay kung may mga puno na mag-regulate. Pero kahit na nga may puno, magkakaroon talaga ng pagbaha. Ang nangyari, ang ginawa natin, yung mga daanan ng tubig, binarahan. Di ba? Nagkaroon ng mga bahay. Nilagyan ng kung ano-ano. Tapos, tinatapunan ng basura. So, ano nangyayari? Kumikipot, bumababaw, maraming bara. So, yung mga tao na pinagpipilitan na flood control lang ang problema ay hindi po talaga yan tama. Ah, Tama, imbestigan natin ang pangurakot kasi ang trabaho ng flood control projects tulungan ang sistema. Pero pag mismong yun ay kinurap mo, wala nang tutulong. Pero ang mas mainam dito sa ating ngayon, dapat gamitan natin ng siyensya ang ating mga pagpaplano. Hindi dapat tayo basta-basta na lang nagtatayo ng kabahayan sa mga tabing ilog. Hindi dapat tayo basta-basta na lang pinapakipot natin ang mga daanan. Nagtatanim dapat tayo mga puno. Ang mga ilog dapat pinapabayaan pa nga natin na magkaroon ng breathing space yung lumaki siya eh. Palawakin natin. Magtanim po tayo ng mga bakawan sa mga bunganga ng mga ilog. Para pagdating naman yung mga coastal flooding, yun naman ang mapigilan nila. Marami pong tinatawag na nature-based solution. Na ang solusyon ay gagamitin natin, i-harness natin ang natural cycles, natural processes sa kalikasan. Hindi natin siya papatungan ng mga semento. Hahayaan natin yung tunay na ritual ng kalikasan ang siyang manaig. Kasi nagkakaproblema to tayo, yung mga dating lupa, sinisemento natin. Yung mga dating ilog, kumikipot, di ba? Ganyan. Ngayon, ang isa pang punto laging gusto kong iwanan sa inyo. Kasi medyo may pagka-technical na eh. Ngayon sa Cebu, ang sinisisi ng maraming tao yung Monterrasas de Cebu.
Kasi itong si Slater Young, isang celebrity na engineer, builder, isa sa mga napagbubuntunan ng sisi ngayon. Hindi po natin inaalis na nagkaroon ng kontribusyon si Slater Young at ang kanyang Monterrasas de Cebu na kung saan itinayo ito sa hillside, sa hilltop. Pero para siya lamang ang sisihin ay mali po yun. Number one po, ang Monterrasas de Cebu, isang development na inaprubahan ng DNR, ng LGU. So ang tanong dito, paano nakakuha ng permit yung mga yan? At hindi lamang po Monterrasas de Cebu ang may development sa uplands ng Cebu, napakadami. In fact, yung mga bahayan sa mga subdivision, yun ay nasa watershed na rin. At bagamat maaring masabi natin nakakontribute ang Monterrasas de Cebu sa flooding, hindi po sa entire Cebu. Doon lamang po sa kung saan yung ilog na galing sa kanya ay papunta yung pong Guadalupe River na ang pagkakaalam ko ay pumupunta po doon sa Kapitolyo, malapit doon sa lugar ng Kapitolyo, sa Pangdaco, yung mga ganon. Yun po yun, doon sa medyo central Cebu City. Pero yung pong mga matitinding baha ngayon na sa Bakayan Cebu ba yun, yung may mga namatay, yung nakita mo yung inaandod mga kotse, tapos dumiretso sa Mandawi, yun po ay galing sa ibang river. Yun po ay Butuanong River. At yun po ay ibang watershed. Kasi ang watershed po yan po yung lupa na pag tumulo ang ulan, dumidiretso sa mga ilog. Yung kapag watershed yan, ibig sabihin yan, tutulo ang ulan dito papunta sa ilog na yun. Ngayon kung pag sa kabilang ridge ka na, doon ka na sa kabilang watershed. Iba po yung watershed ng Monterrasas. Yun po ay sa Guadalupe River. At hindi po yun papuntang Talamban at saka ng Mandawi. Kaya yung mga nagsasabi na ang Monterrasas ang may ang cause noong pagbaha sa Mandawi, hindi po totoo yan. Pero, hindi ko sinasabi na walang kinalaman ng Monterrasas. Pero ang sinasabi ko rin, hindi pwedeng siya lang ang sisihin niyo. Kapagkat nagpatong-patong na po yan eh. Ang batas nagsasabi na hindi dapat i-convert ang mga 18% in slope ay nagkaroon na ng ganyan in the past. Ibig sabihin yan, merong nagpabaya o merong pumikit. Hindi sinunod yung standard nung Section 15. May exemption naman actually. Pero dapat yung nung pinasa ang PD 705 noong 1975, dapat yung may bahay na doon. Dapat meron na nakatira at meron ng claimant for the past 30 years. Pero itong mga land development na ito, kung after 1975 nangyari yan, malamang, yan po ay ano na. Yan po ay malamang ay paglabag na doon sa Section 15. At alam naman natin, di ba, hindi ko sinasabi na ganyan na nangyari, pero maaaring nagkaroon ng for the lack of a better word, irregularity, na kung saan yung mga lupa na hindi man dapat itinutuluhan ay natituluhan. Kaya nga di pa recently sa Batangas, meron tayong nabalitaan yung isang DNR official doon sa Calacca ay hinuli dahil nangingikil sa isang developer para mag-issue ng Alienable and Disposable Zone Certificate. Ano ba yung Alienable and Disposable Zone Certificate? Kasi may dalawang klasifikasyon tayong lupa. Alienable and Disposable, yan yung mga pwede mong tituluhan, pwede mong tayuan ng bahay, ng subdivision. Yun namang public land na forest land, yun ay isa, hindi mo pwedeng patayuan ng bahay yun. Walang dapat protection yun. At kung gagamitin yun, kailan mo ng permit. Pag ang ADZC, Ancestral Domain Zone Certificate, iyan po yung pinibigay na para sertifikasyon, clearance yan na itong lupang ito ay titular, pwede ng tituluhan. So malamang, maraming nakakuha ng ganyan sa Cebu. Ang tanong, ilan ba dyan doon ang nararapat at ilan yung hindi? So sa tingin ko, kung mag-iimbestiga tayo, dapat imbestigahan natin scientific ang pag-iimbestiga. Hindi yung si Slater yung lang at Monterrasas, sabi ng isang kakilala ko, kasi siya lang naman ang sikat. Oo nga. Kasi mga cloud chaser, ganun ang gagawin. Ang upakan yung sikat. Katulad din yan ng mga Nepo baby, madaling i-bash dahil celebrity. Makikiuso ka. Pero malilimitahan natin yung ating lense pag siya lang ang titingnan. At saka ang tanong dito, meron ba siyang nilabag na batas? Kasi kung binigyan naman siya ng permit ng DNR at ng LGU, di ba? Tingnan natin kung may ECC. Kung walang ECC, batay siya. Pero kung may environmental clearance, environmental compliance certificate, ano ba yun? Nasunod ba? Kasi kung nasunod naman, ibig sabihin yung measures na nirekomenda ng DNR ay hindi angkop doon sa topography. So,
Pag-aaralan dapat yan. Kaya yung pag-iimbestiga, katulad yan, baka matutok na naman sa mga korupsyon sa flood control. Ang dapat yan, isinasama mo na pati yung mga development sa taas. At hindi lamang yan Cebu, ang dami yan sa Upper Marikina River Basin Protected Landscape, sa Rizal, sa Masungi. Marami tayong mga ganyan. Sa Bohol. Di ba? Marami tayo sa Davao, sa Cebu, sa Baguio. Ang dami mga upland areas sa mga developments na. So yun dapat ang titingnan. So pasensya na po, napaka-technical ng ating pag-uusap sa ngayon, pero kailangan po, di ba sabi ko sa inyo, gusto ko makapagturo sa inyong kaisipan. Dahil sabi sa akin ng Lasal, sana, so gusto ko magturo sa inyong kaisipan, haplusin mga puso ninyo, para kahit paano makapabago ko ng panahon sa buhay, lalong-lalo na sa usapang politikal. At itong issue ng flood political to kasi ang nagdidesisyon dito ang estado, ang gobyerno, batas. So may ano to, may katangian itong politikal. Kasi sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana sa ganitong paraan, nakakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin siyempre ng UP, serve the people. O sige, wala po tayong usapang politika dapat ngayon, kaya lang Sabado at utang ko sa inyo kahapon, ako na lang po ay kailangan po nating punan yung aking pagkukulang kahapon. Pero bukas wala po tayong usapang politika. Sa Lunes na lang po ulit tayo. At bago ako magtapos, may paparating na bagyo, si Bagyong Uwan. Napakalakas nito. Sana po mag-ingat tayo lahat. Ito po ay baka maging super typhoon. Ang laki ng circulation nito. Buong Pilipinas yata ang masasakop. Dito sa ngayon, sa kinaroroonan ko, mainit pa. Pero signal number 1 na. Pero huwag tayong pakakampante. Maghandaan ang bagyong ito sapagkat ito ay mapanganib. Okay? Magdasal po tayo, pero kasama din po sa pagdasal, hindi pwede yung pray, pray, pray na lang, sabi isang politiko. Aba, hindi po pwedeng pray, pray, pray lang. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, hindi ba? Umingat, mag-evacuate, pumunta sa mga kamag-anak na mga pwedeng kung kayo ay nasa isang lugar na babahain, umalis na dyan sa bahay nyo, secure ng mga lugar, kung yung mga importanteng papeles, dalhin na, pumunta sa lugar na mataas. Huwag na pong hintayin na kayo ay ma, magkaroon ng problema. Buti kung mawala lang sa inyo ang inyong mga ari-arian, paano kung pati kayo o kayo kamag-anak niyo may wala sa inyo. O sige po, laging ko sinasabi, ingat po tayo lagi. UP naming mahal, Ani Lasal. Magandang hapon, magandang umaga, magandang hari, magandang gabi. Saan man kayo naroon sa mundo? Pagkat sa mga team replay, ay alam kong replay kayo. Bye for now. See you Monday.